May pasyente ako talagang iyak na siya ng iyak, nagwawala na. Talagang to the point na, "Doktora, i-refer niyo na kami sa surgeon." Ha? Surgeon? Bakit isa surgeon? Sabi niya, kasi baka na-appendicitis ng anak ko, sobrang sakit na ng tiyan niya. Hindi ako nakatiis. Sabi ko, okay lang ba? Titingnan ko yung puwet niya. Oh. So, chinek ko yung puwet. Ando na yung pupo eh. Sabi ko, eto na kasi yung pupo. Susundutin na yan. Ni-rectal examination ko yung bata. And pag ganun ko, talagang puro matitigas na bukol-bukol na. So, paano yun? Suppository na yun. So, yan. Pwedeng magbigay ng suppository. Yung suppository ba, pwede mag-administer parents? Yes, O pwede naman. may proper way ba para mag-administer Yes, ng suppository? Oo, syempre. So, syempre, yun, pwedeng basain yung suppository, tapos slowly ipapasok kung baby, i-hold mo doon o ng bata pa yan at hindi yan adult, so you use the 5 milligram or the glycerin suppository. So, yun. Tapos pag in-inject mo, pag pinasok mo doon sa puwet ng bata, meron bang lalim yun dapat? Basta, kung ito yung puwet, ipasok mo, ganon, tapos ikibit mo. Iyan mo, no? Ganon. So, ganon, tapos ikibit mo ng ganon. Di siya lalabas. Mga gano'n mo katagal ikikibit yun ng hawakan para di lumabas? Ideally, Kasi nagtatalo kasi kami ng kaibigan ko. kasi pag lumabas yun, walang effect yun. Kasi dapat matunaw yun para mag-cause ng effect gaano dun katagal? sa Well, hanggat lumalabas siya na buo, hindi yun okay. So siguro a couple of minutes. Meron bang limit kung ilang suppository pwede mo lagay? Well, ideally isa lang. Every 2 days. Every 2 days. Kung yan pagkalagay mo, tapos hindi pa din lumabas. After 2 days, siguro saka mo ulitin. O kailangan mo na sabihan yung... Yes, pwede rin naman. Kasi kung talagang matigas, for example, meron kami talaga, parang 2 weeks hindi nagpupupo yung bata. 2 weeks? So, nilabatiba na namin siya. Kasi Ano naman yan? Kasi pag x-ray namin, meron tinatawag na fecal retention or fecal stasis na. So, kaya sumasakit yung tiyan niya. Yan, mabalik tayo dun sa nagre-request na magpa-check ng surgeon. Sabi ko, sige, ipapa-check up lang natin yung tummy niya. Kung talagang kailangan natin, bago natin guluhin yung surgeon. Kasi tingin ko, pag hawak ko, parang meron matitigas dito. Tapos pag check sa puwet, makita mo, meron talagang pupo doon na medyo matigas. Okay. So, alam mo na andun na at the verge yung Yung pupo. yung pupo, hindi niya lang nilalabas. So, iyak lang siya ng iyak. Sabi ko, dalhin mo kaya sa CR. Sabi ng bata, hindi ako magpupupo. Hindi Ilan ako taon na yan? magpupupo. Ilan na taon na yan? Mga 4, 5 years old. Talaga? Oo. Hindi ako magpupupo. Tapos ang ginawa ko, sabi ko, sige, x-ray tayo. So, sinabi nga doon, fecal retention. Sabi ko, mami, hindi natin kailangan magtawag ng surgeon. Kailangan lang talaga niya umupo sa CR para magpupo. Hindi daw nagpupo. Sige, tutulungan natin siya. Nilagyan namin siya ng suppository. So, after a few minutes, oo na daw, magpupupo na siya. So, tas doon. So, nilabas na niya ang halos isang palangganang pupo. Ganun kadami. Ganun karami. Ito may tanong. Meron bang mga oral laxative na pwedeng painumin sa bata? Yes, meron. So, yun. Pero yun nga, kinocompute ko yan sa age ng bata, kung gaano karami ibibigay. Kaya it's personalized. Hindi ho yan one size fits all. Meron ngayon na 2 brand. Oral, na pwedeng gamitin. So, ask your pediatrician kasi yun nga po, brand neutral kami. Yes, So, ang